Hi everyone, it's me, Angel. So meron akong nabasang ganitong post at yun ang ating magiging topic sa video na to. Sabi niya, "Good day, asking regarding paternity leave na 7 days. Si male regular employee namin, manganganak na yung wife niya. Automatic ba na bibigyan namin siya or ibabawas sa maternity ng wife niya? Salamat po sa maglilinaw at sasagot." Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ano ba ang pinagkaiba or ano ang difference ng paternity leave versus paternity allocation mula sa maternity benefits ng asawa mo. Number 1, ang paternity leave, ito po yung under RA number 8187 or Paternity Leave Act of 1996. Makaka-avail po ng 7 days paternity leave with pay ang mga married male employee kapag nanganak or magkaroon man lang ng miscarriage ang kanilang asawa. Kapag alam nyong manganganak na yung asawa nyo guys, mag-file kayo ng paternity leave ahead of time sa inyong HR. Para yung HR nyo aware po sila or yung immediate head mo aware sila kung ano yung expected na mga dates na ikaw ay naka-paternity leave. Kahit ano pa po ang inyong employment status, regular employee, probationary, contractual, casual, fixed term, makaka-avail po kayo nito. Nasa batas po ito kaya hindi ito pwedeng tanggihan or i-reject ng inyong employer. Up to 4 deliveries ng inyong asawa, makakapag-avail po kayo nitong 7 days paternity leave. Ang paternity leave ay hindi rin po ito convertible to cash, kaya kailangan gamitin mo talaga to. Number 2, ang paternity allocation naman, ito ay covered doon sa expanded maternity law. Na kung saan kapag ang wife mo po ay SSS member siya, tapos pasok din siya, qualified din siya para makakuha ng SSS maternity benefits. So pwede siyang mag-allocate sa'yo ng up to 7 days na paternity leave. Para, kumbaga, kung bibigyan ka guys ng allocation ng asawa mo mula sa kanyang maternity benefits, total of 14 days na yung paternity leave mo. Yung paternity leave na galing sa RA 8187, tapos yung paternity allocation galing sa maternity benefits ng asawa mo. Pero tandaan nyo lang po, kapag once nagagawin ng wife nyo guys na mag-allocate siya sa inyo ng paternity leave, ibabawas yun ni SSS sa makukuha niya pong maternity benefits. Kaya mas maganda pong wag nang mag-allocate para po hindi magulo. Ang hirap nitong sa paternity allocation dahil i-file mo rin to sa iyong employer, lalaki. So ngayon, ang daming hingiin sa ng employer. Hingian kanila ng proof, mga documents na proof na binibigyan ka ng allocation ng asawa mo mula sa kanyang maternity. Marami pong mga employer dito guys na hindi naintindihan itong paternity allocation mula sa SSS maternity ni wife. Kaya kung ako sa'yo, wag ka nang magpa-allocate ng paternity mula sa maternity ng wife mo. Okay na po yung 7 days na mandated paternity leave under RA 8187. Yung maternity benefits ng asawa mo, hayaan po sa kanya na yun. At least maibigay ni SSS sa kanya ng buo ng walang bawas. Kung gusto mo pong dagdagan yung iyong 7 days paternity leave, dahil 'di ba, yung 7 days paternity leave naman hindi siya sapat. Kulang na kulang talaga para spend mo yung araw na yon na maalagaan mo yung asawa mo na nanganak, na maalagaan mo yung baby nyo. So kulang talaga yung 7 days. Ang gawin mo na lang po, maliban sa 7 days na paternity leave, mag-file ka ng additional leave na vacation leave kung meron ka pang available na vacation leave para madagdag mo doon. Halimbawa, meron kang 5 days na vacation leave with pay. So, i-file mo rin yun para meron kang 7 days paternity leave with pay, meron ka rin 5 days vacation leave with pay. No, so, 12 days kang naka-leave na may bayad. Kapag naman wala ka ng vacation leave with pay, edi mag-file ka ng leave without pay. Kumbaga sa 12 days, 7 days yung may bayad doon sa paternity leave, yung 5 days naman without pay siya. So absent ka doon, pero naka-leave ka. Diba? Pwede naman yun guys, basta magpaalam lang kayo ng maayos talaga sa boss niyo at sa HR niyo.
Hindi yung biglaan kayong mag-absent lang ng ma-absent nang wala kayong paalam. Dapat ahead of time. No, planuhin nyo ng maayos yan at i-discuss nyo ng maayos. Alright, so yun po. And yun talaga guys, pagdating sa expanded maternity law na pwedeng mag-allocate sa inyong mga partner guys, ako ay suggest talaga wag nyong gawin yun. Wag na kayong mag-allocate para hindi po magulo. Kasi yung sa allocation na yun, ifa-file yun ng asawa nyo sa kanilang employer. At may mga employer talaga ditong hindi nakakaintindi at pahirapan na pag-file ng allocation. Kaya hayaan nyo na lang yung mga husband nyo dyan na mag-file lang noong 7 days paternity leave base doon sa batas ng RA 8187. Ikaw, wife, wag mo nang bawasan pa yung maternity benefits mo para mag-allocate sa husband mo. Hayaan mo na matanggap mo ng buo yung maternity benefits mula sa SSS. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.